Sinabihan ako ng aking apo na silipin ang ilalim ng mesa sa kasal ng kanyang ama. Isang pangungusap na bumago sa lahat. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang hihinto ang pag-ikot ng mundo? Yung biglang manlalamig ang buo mong katawan at ang tanging maririnig mo na lang ay ang malakas na kabog ng sarili mong dibdib? Ganoon mismo ang naramdaman ko. Sa araw na dapat sana ay pinakamasaya para sa aking anak, ang araw ng kanyang kasal, naroon ako sa gitna ng isang marangyang selebrasyon. Napapaligiran ng mga bisitang nakabihis ng magagara, mga bulaklak na tila walang katapusan ang bango, at mga ilaw na kumikinang na parang mga bituin. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng mga tawanan at tunog ng mga baso ng alak, may isang tinig na bumulong sa akin. Ang tinig ng aking 7 taong gulang na apo, si Marco. "Lola," sabi niya, habang nanginginig ang kanyang maliit na kamay sa pagkakahawak sa akin. Gusto ko na pong umalis. Ang mga mata niya, Diyos ko, ang mga mata niya ay puno ng takot, isang takot na hindi para sa isang bata. At doon niya sinabi ang mga salitang nagpabagsak sa aking mundo. "Lola, hindi mo pa tinitingnan ang ilalim ng mesa, di ba?" Sa sandaling iyon, hindi lang ako isang lola na nag-aalala. Ako ay isang babaeng nakatayo sa bingit ng isang katotohanang napakasama. Isang katotohanan na magdudulot ng isang kahihiyan, isang hiya na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman o magarbong selebrasyon. Ang kahihiyan na sa loob mismo ng aming pamilya, sa ilalim ng aking bubong, ay may isang ahas na nagbabalat kayo. Paano kami napunta dito? Paano ang isang araw ng pag-ibig ay naging isang araw ng panganib? Para maintindihan nyo, kailangan nating bumalik sa simula. Nang pumanaw ang unang asawa ng anak kong si Miguel, si Isabel, ang tunay na ilaw ng aming tahanan. Gumuho ang aming mundo. Naiwan sa amin ang isang anghel, ang aking apo, si Marco. Simula noon, ibinuhos ko ang lahat, ang bawat oras, ang bawat lakas, at ang bawat sentimo ng aking naipon ay para sa kanila. Ako ang naging anino ni Marco. Ako ang naghahatid at sumusundo sa eskwela. Ako ang nagluluto ng kanyang paboritong adobo. Ako ang nagbabantay sa kanya sa gabi kapag nilalagnat siya. Ginampanan ko ang papel hindi lang ng isang lola, kundi ng isang ina. Ginawa ko ang lahat para punan ang puwang na iniwan ni Isabel. At ang anak ko, si Miguel, sinuportahan ko siya. Tinulungan ko siyang bumangon. Nang sinabi niyang, handa na siyang magmahal muli. Sino ba naman ako para tumutol? Ang kaligayahan niya, ang kaligayahan ko. Kaya nang dumating si Clarice sa buhay namin, sinubukan ko. Diyos ang nakakaalam kung gaano ko sinubukang buksan ang aking puso. Ngumingiti siya, matamis magsalita, at mukhang perpekto sa paningin ng lahat. Pero may nakikita ang mga mata ng isang ina na hindi nakikita ng iba. May lamig sa kanyang mga mata sa tuwing titingnan niya si Marco. May pagkainis sa kanyang boses kapag akala niya ay walang nakakarinig. Para sa kanya, ang apo ko ay isang abala. Isang sagabal sa kanyang perpektong buhay kasama si Miguel. Walang pakialam. Iyon ang salitang tamang maglalarawan sa kanya. Walang pakialam sa nararamdaman ng isang batang nawalan ng ina. Walang pakialam sa mga sakripisyo ko. At higit sa lahat, walang utang na loob. At sa sandaling iyon, sa kasal, habang nakatingin ako sa takot sa mga mata ng aking apo, nagising ako. Lahat ng maliliit na pagdududa, lahat ng hindi magandang kutob, lahat ng iyon ay nagkatotoo. Ang babaeng akala nilang isang kasambahay lang sa sarili niyang pamamahay. Ang lola na tiningnan nilang parang isang palamuti lang na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan, ay may itinatagong lakas. Ang lakas na iyon ay hindi pera. Hindi ito ginto o alahas. Ang aking lihim na yaman, ang aking trump card, ay ang pagmamahal ko para sa aking apo. Isang pagmamahal na kayang gawin ng lahat. Isang pagmamahal na hindi matatakot kahit kanino.
Akala nila, isa lang akong mahinang matanda na madaling paikutin, isang pawn sa kanilang laro. Pero hindi nila alam na sa larong ito, ako ang magiging reyna. Ang kawawang lola na gusto nilang patahimikin, siya na ngayon ang magiging mangangaso. Dahil ang laban na ito ay hindi lang para sa akin. Hindi ito tungkol sa simpleng paghihiganti. Ito ay para sa hustisya. Ito ay para sa alaala ni Isabel. At higit sa lahat. At ito ay para ibalik ang dangal ng aming pamilya. Ang dangal na sinubukan nilang tapakan at yurakan sa harap ng napakaraming tao. Gusto nilang manahimik ako sa isang sulok, umiiyak. Pero ngayon, sisigaw ako. Ibubunyag ko ang lahat. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang kwentong ipapasa pa nila sa kanilang mga apo. Dahil ang isang lola na nagpoprotekta sa kanyang apo ay mas matapang pa sa isang hukbo. Kaya bago tayo magpatuloy sa kwentong magpapakulo ng inyong dugo, mag-usap muna tayo. Naranasan nyo na bang ipagwalang bahala ang maramdamang dayuhan sa sarili nyong tahanan? Kung oo ang sagot nyo, i-like at i-share nyo na ang video na ito. Ipakita natin sa mundo na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. At huwag kalimutang i-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Mula ba kayo sa Luzon, Visayas, o Mindanao? O baka isa kayo sa ating mga kababayan sa ibang bansa? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating kwentuhan. Kwentuhan niyo ako. Dahil ang bawat kwento ng katatagan ay isang ilaw ng pag-asa para sa iba. Ngayon, kung handa na kayo, pakinggan niyo kung paano ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng mesa ay nagsimula ng isang digmaan. Ang mga salitang iyon. Lola, hindi mo pa tinitingnan ang ilalim ng mesa, di ba? Ay parang isang malakas na kulog sa isang tahimik na hapon. Ang ingay ng buong reception hall. Ang tunog ng musika. Ang halakhakan ng mga bisita. Ang kalansing ng mga kubyertos. Lahat ng iyon ay biglang nawala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang nanginginig na paghinga ng aking apo na si Marco. Nakahawak siya sa aking kamay at ang kanyang mga daliri ay kasing lamig ng yelo. Ano ang maaaring makita ng isang 7 taong gulang na bata na hindi ko nakikita? Anong sikreto ang itinatago ng dilim sa ilalim ng puting mantel na iyon? Sinubukan kong ngumiti para pakalmahin siya. Pero alam kong bigo ang ngiting iyon. Apo, anong meron diyan? Tanong ko sa pinakamahinahong boses na kaya kong gawin. Kahit na ang sarili kong lalamunan ay tila nanunuyo. Dahan-dahan kong itinaas ang laylayan ng mantel. Ang aking mga mata ay unti-unting nananay sa dilim at doon, sa tabi ng maliit na sapatos ni Marco. May nakita akong isang kapirasong papel, isang maliit na papel na nakatupi sa 4. Simple lang tingnan, walang halaga. Pero ang paraan ng pagkatago nito at ang takot sa mukha ng aking apo ay nagsasabing hindi ito ordinaryong basura lamang. Gamit ang nanginginig na kamay, inabot ko ito. Ang pakiramdam ng papel sa aking mga daliri ay kakaiba. Parang may dalang babala. Ang buong mundo sa paligid ko ay tila huminto sa pag-inog. Ang mga tawanan ay naging malayong alingaw-ngaw na lamang. Tanging ako, si Marco, at ang maliit na papel na ito ang umiiral sa sandaling iyon. Binuklat ko ito. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kandila sa aming mesa, nabasa ko ang mga salitang nakasulat sa nagmamadaling kamay. 5 salita lamang, ngunit ang 5 salitang iyon ay parang isang punyal na direktang tumusok sa aking puso. Table 8. Lagyan ng hipon ang bata. Table 8. Ang aming mesa, ang bata. Si Marco. Hipon. Diyos ko, hipon. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang kampana ng kamatayan. Ang aking apo, ang aking si Marco, ay may malubhang allergy sa hipon. Isang allergy na muntik ng kumitil sa kanyang buhay noong siya ay mas bata pa. Isang katotohanan na alam ng buong pamilya. Isang katotohanan na
hindi maaring makalimutan ng sinuman. Ang isang kagat lang, isang maliit na piraso lang, ay sapat na para mamaga ang kanyang lalamunan, mahirapan siyang huminga, at ilagay ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Naramdaman kong nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ito ay hindi isang simpleng request sa pagkain. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang plano. Isang masama at kalkuladong plano. Isang balak na saktan ang isang inosenteng bata. Sa araw mismo ng kasal ng kanyang ama. Sino? Sino ang may ganitong klaseng kasamaan sa puso? Hinawakan ko ng mahigpit ang papel at ang bawat sulok nito ay tila tumutusok sa aking palad. Ang marangyang bulwagan ay biglang naglaho. Napalitan ito ng mga alaala. Mga alaala ng isang buhay na puno ng pag-ibig, isang buhay na nawasak ng trahedya, at isang bagong kabanata na ngayon ko lang napagtanto ay puno pala ng pagkukunwari. Ang aking isipan ay lumipad pabalik sa panahon ni Isabel, ang aking unang manugang, ang ina ni Marco. Si Isabel ay hindi lang basta manugang. Siya ang anak na babae na hindi ibinigay sa akin ng dugo, kundi ng tadhana. Ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw sa umaga, mainit at nagbibigay buhay. Ang kanyang mga kamay ay laging abala sa pag-aalaga, sa pagluluto ng paboritong pagkain ni Miguel o sa pag-aayos ng mga bulaklak sa aming hardin. Siya ang puso ng aming tahanan. Naaalala ko ang mga hapon na uupo kami sa beranda, nagkakape, habang pinapanood si Marco na naglalaro sa damuhan. Inay, madalas niyang sabihin sa akin, subukan niyo po itong ginawa kong biko. Tingnan niyo po kung tama ang tamis. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki at paggalang. Sa mga simpleng sandaling iyon, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ngunit ang pinakatumatak na alaala ko sa kanya ay ang gabi kung kailan nilagnat ng sobrang taas si Marco. Ang kanyang maliit na katawan ay nag-aapoy. Yakap siya ni Isabel. At ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inay, natatakot po ako, bulong niya. Basag ang kanyang boses. Magdamag kaming dalawa na nagbantay, salitan sa paglalagay ng basang bimpo sa kanyang noo. Hindi kami nag-usap ng marami. Hindi na kailangan. Sa katahimikan, naramdaman namin ang parehong takot at parehong pagmamahal. Kami ay dalawang ina na nagkakaisa para sa isang batang mahal na mahal namin. Ang pagmamahal na iyon, ang pamilyang iyon, ay winasak sa isang iglap, isang tawag sa telepono, isang malamig na boses mula sa isang pulis. May naganap pong aksidente. Hindi ko na matandaan ang mga sumunod na salita. Ang alam ko lang, nabitawan ko ang baso na hawak ko at ito'y nabasag sa sahig kasabay ng pagbasag ng aking puso. Isang truck na nawalan ng preno. Sa isang kisap mata, nawala si Isabel. Ang libing niya ay kasabay ng isang malakas na bagyo na para bang pati ang langit ay umiiyak para sa kanya. Si Miguel, ang aking matatag na anak, ay gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak sa harap ng kabaong at ang kanyang mga mata ay nawalan ng kinang. Si Marco, na 4 na taong gulang pa lamang noon, ay nasa aking mga bisig, litong-lito. Lola? Tanong niya sa kanyang maliit na boses. Nasaan po si Mami? Paano mo ipapaliwanag ang kamatayan sa isang batang ang tanging alam ay ang yakap ng kanyang ina? Pagkatapos ng trahedyang iyon, isang anino ang bumalot sa aming tahanan. Ibinaon ni Miguel ang kanyang sarili sa trabaho. Isang paraan para takasan ang sakit. Umuuwi siya, gabi-gabi, natulog na si Marco. Ang aking apo ay naging isang malungkot na bata. Nawala ang kanyang sigla at sa gitna ng kadilimang iyon, naging sandalan namin ang aking ampon na anak, si Lian. Si Lian, na may ginintuang puso, ang nagsilbing ate at pangalawang ina kay Marco. Siya ang nagdadala ng mga coloring book at cookies. Siya ang nagtuturo kay Marco na magbasa. Siya ang nagpapatawa sa kanya kapag malapit na itong umiyak. Si Lian ang nagpanatili sa aming pamilya na buo
kahit pabasag-basag na kami sa loob. At sa gitna ng aming pagluluksa, dumating si Clarice. Ipinakilala siya ni Miguel isang gabi. Pumasok siya sa aming bahay, nasuot ang isang eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga labi ay may matamis na ngiti. "It's a pleasure to meet you, Miss Hughes. Williams," sabi niya sa isang malambing na boses. Sinubukan kong tanggapin siya. Para kay Miguel, sinubukan ko, pero mayroon akong naramdamang hindi tama. Ang paraan ng pagtingin niya sa mga litrato ni Isabel na nakasabit sa aming dingding. May bahid ng inggit. Ang paraan ng pag-abot niya ng tsokolate kay Marco, parang isang palabas, hindi galing sa puso. Nakita kong umiwas si Marco. Nakita kong natakot ang aking apo. At habang lumilipas ang panahon, ang mga maliliit na senyales ay nagsimulang maging malalaking babala. Isang araw, narinig ko siyang pagalitan si Marco nang akala niya'y walang nakakarinig. "Stay still, Leo. You're a big boy now, but you still act like a baby." Ang sabi niya sa isang matigas na tono na agad niyang pinalitan ng isang matamis na boses nang lumabas ako mula sa kusina. "Ang galing-galing naman ng aming si Marco," sabi niya, na may pekeng ngiti. "Tingnan mo ang taas ng tower na ginawa niya." Pero ang mga mata ng aking apo ay nakatingin sa akin, humihingi ng saklolo. May isa pang pagkakataon na sinama nila si Marco sa mall. Pag-uwi nila, narinig kong nagrereklamo si Clarice kay Miguel. Ang boses niya ay puno ng pagkainis. "Nakakainis talaga, Miguel. Naitapon ni Marco yung bagong bili kong pabango sa department store. Alam mo ba kung magkano yon? Halos 5,000 piso. Ang clumsy talaga ng batang yan." Nakita ko kung paano kumunot ang noo ni Miguel. "Marco, you're a big boy now," sabi niya sa anak niya. "You have to be more careful." At ang aking apo, yumuko lang siya. Ang mga maliliit niyang kamay ay magkahawak sa kanyang likuran, at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kanlungan sa akin. Mabilis akong lumapit. "Ayos lang yan, anak," sabi ko kay Miguel. "Aksidente lang yun. Pera lang yan, mapapalitan." Pero sa loob-loob ko, isang tanong ang umuulit-ulit. Bakit ganito kadaling magalit si Clarice sa isang bata dahil lang sa isang pabango? Ang pagmamahal ba niya ay may katumbas na presyo? Si Isabel, kahit kailan, ay hindi niya pinaramdam kay Marco na ang mga material na bagay ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman niya. Ang pinakamasakit ay noong ika-7 kaarawan ni Marco. Si Lian, ang aking ampon, ay buong umagang nag-bake ng paboritong chocolate cake ni Marco. Nang dumating si Lian dala ang cake na may mga kandila, ang mga mata ni Marco ay nagningning sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. "Tita Lian, paborito ko po ito," sigaw niya at tumakbo para yakapin si Lian. Ngunit si Clarice, naroon lang siya sa isang sulok, pumapalakpak, na tila napipilitan, na may pagod na ngiti. Ang regalo lang niya kay Marco ay isang walang ganang tapik sa balikat at isang "Happy Birthday, Champ." Nakita ko kung paano lumiit ang aking apo sa ginawa niya. Muli, umiwas siya ng tingin. Lahat ng mga pirasong ito, lahat ng maliliit na senyales, ang mga tingin na puno ng pagkainis, ang mga salitang matatamis, ngunit walang init, ang pag-iwas ng aking apo. Pinagsama-sama ko sila sa aking isipan. Ngunit, sa aking kahihiyan, inamin ko sa sarili ko na pinili kong huwag pansinin ang mga ito. Pinili kong maging bulag dahil nakikita kong masaya ang aking anak na si Miguel. Dahil ayokong sirain ang munting kapayapaan na mayroon kami. Dahil umasa ako. Umasa ako na baka nagkakamali lang ako. Na baka kailangan lang ni Clarice ng mas mahabang panahon para matutunang mahalin si Marco. Isang malaking pagkakamali. Ngayon, habang hawak ko ang liham na ito, ang liham na naglalaman ng isang utos ng kamatayan para sa aking apo. Lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Ang babaeng ito, ang babaeng pakakasalan ng aking anak, ay hindi lang pala malamig. Hindi lang pala siya walang pakialam. Siya ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha at isang matamis na ngiti. At ako, sa aking pananahimik, ay halos hinayaan kong manalo
ang halimaw na ito. Halos hinayaan kong mapahamak ang buhay na mas mahalaga pa sa sarili kong buhay. Ang pag-ibig na naramdaman namin noong panahon ni Isabel ay isang dalisay na bukal. Ngayon, ang pag-ibig na ipinagdiriwang sa kasalang ito ay isang baso ng lason na may matamis na pabalat. At ang aking apo, ang inosenteng si Marco, ang kanilang target, pero hindi na ngayon. Niyakap ko ng mahigpit si Marco at naramdaman ko ang pagtibok ng kanyang munting puso sa aking dibdib. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-asa nang makita niya ang determinasyon sa aking mukha. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang lola na tahimik na nagmamasid. Ako na ngayon ang kanyang tagapagtanggol. Ako na ang kanyang sandata. At ang digmaang ito ay ngayon pa lang magsisimula. Nakatayo ako roon, sa gitna ng selebrasyon. Ngunit ang aking mundo ay naging isang silid ng interogasyon. Ang kapirasong papel sa aking kamay ay hindi na lang ebidensya. Ito na ang naging mitsa na magsisindi sa isang apoy na matagal ko nang dapat sinimulan. Bago ako gumawa ng anumang hakbang, tila isang mabilis na pelikula ang umikot sa aking isipan. Ang lahat ng mga pagkakataong nagbigay ng babala ang tadhana, ngunit pinili kong magbingi-bingihan. Naalala ko ang araw na iyon sa mall, ang insidente ng pabango, 5,000 piso. Inulit-ulit ko ang halagang iyon sa aking isip, 5,000 piso. Ata, para sa isang bote ng likido, kumpara sa luhang nakita kong pumatak mula sa mga mata ng aking apo nang mapagalitan siya. Sa mga mata ni Clarice, mas mahalaga ang isang materyal na bagay kaysa sa damdamin ng isang batang wala namang kalaban-laban. Iyon na sana ang unang malaking babala. Dapat ay namulat na ako. Naalala ko ang 7 kaarawan ni Marco. Ang ningning sa kanyang mga mata nang makita niya ang chocolate cake na gawa ni Lian at ang mabilis na pagkawala ng ningning na iyon nang tapikin lang siya ni Clarice sa balikat. Isang tapik na walang init, walang pagmamahal. Parang isang obligasyon na kailangan lang gawin. Sa araw na iyon, nakita ko kung sino ang tunay na nagmamahal sa aking apo at kung sino ang nagpapanggap lamang. Pero ano ang ginawa ko? Nanahimik ako. Muli, nanahimik ako para sa kapayapaan na akala ko ay totoo at ang pinakamatindi sa lahat. Ang pag-uusap namin ng guro ni Marco. Ang kanyang mga salita ay bumabalik sa akin na parang isang multo. Mrs. Williams, napapansin ko po na si Marco ay laging malungkot at tahimik. May problema po ba sa bahay? Ang tanong na iyon ay isang direktang sampal sa akin mula sa isang taong tagalabas, isang estranghero na mas nakakita pa sa sakit ng aking apo kaysa sa akin na kasama niya sa iisang bubong. Sinabi ko lang na, pagbabago lang po siguro ma'am, isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang katotohanang ayaw kong harapin. Ngayon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na. Hindi ito simpleng pagwawalang bahala. Hindi ito simpleng kawalan ng pagmamahal. Ito ay isang uri ng kalupitan. Isang kalupitang dahan-dahan at sistematikong ginagawa para iparamdam sa isang bata na siya ay walang halaga, na siya ay isang istorbo. At ang liham na ito, ang liham tungkol sa hipon, ito na ang huling hakbang. Ang hakbang na tatapos sa lahat. Hindi na pwede. Hindi na ako papayag. Tumingin ako kay Lian, ang aking ampun na anak, na kanina pa tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang lahat sa aking mga mata. Ang galit, ang sakit, ang desisyon, isang tingin lang, at nagkaintindihan kami. Hinawakan niya nang mas mahigpit ang kamay ni Marco. Ingatan mo siya, bulong ko, at tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng suporta at pag-aalala. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay tila nanginginig, ngunit ang aking determinasyon ay kasing tigas ng bakal. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Kailangan kong malaman kung saan nanggaling ang papel na ito. Iniwan ko ang aming mesa at naglakad ako. Hindi papunta sa aking anak, kundi papunta sa mga anino ng selebrasyon, sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng mga ngiti at tawanan. Nakita ko ang grupo ng mga waiter,
malapit sa kusina. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit propesyonal. Hinanap ng aking mga mata ang isang pamilyar na mukha, si Rico, ang binatang ilang beses nang nagsilbi sa aming mesa. Isang mabait na bata, laging nakangiti. Lumapit ako sa kanya, at ang aking pagdating ay tila nagpatigil sa kanilang biruan. Walang paligoy-ligoy. Ipinakita ko sa kanya ang kapirasong papel. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat. Rico, sabi ko, ikaw ba ang nakatanggap nito? Ang ngiti sa mukha ng binata ay biglang naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang sulat. Tila nakakita siya ng multo. Diyos ko, opo ma'am, sabi niya, nauutal. Sa akin po yan. Isang babae po ang nagbigay niyan sa akin kanina. Pero sa pagmamadali ko, hindi ko po namalayan na nahulog ko pala. Sino ang babae? Tanong ko. Ang bawat salita ay may diin. Hindi ko po siya kilala sa pangalan, ma'am. Sagot niya, halatang natataranta. Isa po sa mga bisita. Sinabi lang po niya na ibigay ko sa chef. Wala pong pangalan. Pasensya na po. Sapat na iyon. Hindi na mahalaga kung hindi niya kilala. Ang mahalaga ay totoo ang liham, totoo ang utos, at muntik na itong maisakatuparan. Bumalik ako sa aming mesa. Ang aking paglalakad ay mas matatag na ngayon. Ang pag-aalinlangan sa aking puso ay napalitan na ng isang nag-aapoy na katiyakan. Pagdating ko sa aming mesa, hinawakan ko ang kamay ni Marco. Tumingala siya sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing ito, nakita ko ang isang munting kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim at pagkatapos, tumayo ako. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan kong ang aking pagtayo ang kumuha ng atensyon ng lahat. Dahan-dahan, ang mga usapan ay humina. Ang mga ulo ay lumingon sa direksyon ng aming mesa. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat. Ang mga mata ng aking anak na si Miguel, na ngayon ay nagtataka. Ang mga mata ni Clarice, na may bahid ng pagkairita. At ang mga mata ng daan-daang bisita. Nang ang buong bulwagan ay halos nababalot na ng katahimikan, nagsalita ako. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito'y malinaw at matatag, at umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng lugar. Isang sandali po, kung maaari, sinimulan ko. Bago po tayo magpatuloy sa pagkain, mayroon lang po akong isang napakahalagang bagay na kailangan nating lahat malaman. Itinaas ko ang kapirasong papel, ang maliit na ebidensya ng isang napakalaking kasamaan. Nais ko lang pong itanong, sabi ko, habang ang aking mga mata ay direktang nakatitig kay Clarice. Kung sino sa inyo ang nagsulat nito? Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kapirasong papel na hawak ko. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng mga tanong na hindi masagot. Ang unang bumasag sa katahimikan ay ang aking anak na si Miguel. Tumakbo siya palapit sa aming mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ma, ano po ito? Ano pong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagnanais na ayusin ang anumang gusot para lamang maisalba ang kanyang perpektong araw. Hindi ako sumagot. Sa halip, inilapag ko ang papel sa mesa sa harap niya. Basahin mo, sabi ko sa isang malamig na tinig. Habang binabasa ni Miguel ang mga salita, nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha. Ang pagkalito ay napalitan ng hindi paniniwala at pagkatapos ng isang dahan-dahang lumalaking takot. Ano? Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Sa sandaling iyon, lumapit si Clarice, suot ang kanyang puting bestida na ngayon ay tila isang kasuotan ng pagkukunwari. Isang perpektong maskara ng pagka-inosente ang nakapinta sa kanyang mukha. Oh my gosh, what's all this? Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Is this some kind of a bad joke? Sino naman ang gagawa niyan? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Hindi ito biro, Clarice, sagot ko. At sa pagkakataong ito,
Ang galit sa aking boses ay hindi ko na itinago. Ang apo ko, si Marco, ay may matinding allergy sa hipon. Alam mo yan. Alam nating lahat yan. Ang isang pirasong hipon ay maaaring pumatay sa kanya. Pagkatapos ay idinugtong ko ang mga salitang nagpabago sa lahat. Ito ay isang pagtatangkang pagpatay. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong bulwagan. Ang mga bisita ay nagtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagkasuklam. Ngunit si Clarice ay hindi natinag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Excuse me?" sabi niya. Tila siya ang naapi. "Are you accusing me? Walang pangalan sa papel na yan. At maniniwala kayo sa isang kwentong gawa-gawa lang ng isang bata? Baka napulot niya lang yan kung saan." Sinubukan niyang ipinta ako bilang isang matandang nag-uulyanin at si Marco bilang isang batang sinungaling. Ngunit bago pa ako makasagot, isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Lian. Tumayo siya, yakap-yakap si Marco na parang isang kalasag. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. "Tama na, Clarice," sigaw niya. At pagkatapos, sa harap ng lahat, isang malutong na tunog ang narinig. Isang sampal, mabilis at malakas. Dumapo ito sa pisngi ni Clarice. Ang lahat ay natigilan. Si Clarice, hawak ang kanyang namumulang pisngi, ay tumingin kay Miguel na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Nakikita mo na, Miguel?" hagulgol niya. "Sinasaktan niya ako. Baliw siya sa selos. Kaya niya ginagawa ito sa akin. Anong ginawa ko para maranasan to?" Ngunit si Lian ay hindi natakot. "Ang tawagin mo akong selosa ay isang insulto sa batang ito na halos mapahamak dahil sayo," sabi ni Lian. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. "Tingnan mo siya sa mata, Clarice, at sabihin mo sa kanya na hindi mo sinubukang saktan siya." Ang mga tingin ng pagdududa ay nagsimulang bumaling kay Clarice. Ang kanyang peking mga luha ay hindi na kasing epektibo. "Rico!" tawag ko. Ang waiter na nakatayo sa isang sulok at nanginginig sa takot ay dahan-dahang lumapit. "Sabihin mo sa kanila," utos ko. "Totoo ba ang papel na ito?" "Opo, ma'am," sabi ng binata, nakayuko. "Isang babae po, mula sa table nila, ma'am. Ang nagbigay niyan sa akin." Ngunit bago pa man makapag-imbento ng panibagong kasinungalingan si Clarice, isang iyak ang narinig mula sa kabilang mesa. Si Gina, ang nakababatang kapatid ni Clarice. Tumayo siya, nanginginig mula ulo hanggang paa, at ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. "Ate," sabi niya, basag ang kanyang boses. "Patawarin mo ako. Ako ang inutusan ni ate na ibigay ang papel sa waiter." Sabi niya, "Request lang. Yun para sa pagkain ng bata." Hindi ko alam. Sinumpa ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Si Clarice ay napalingon sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitago. "Manahimik ka, Gina. Sinungaling." "Kung ganoon," sabi ni Lian, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, "hilingin natin sa hotel na ipakita ang kuha ng mga security camera. Sigurado akong malalaman natin ang totoo." Ang mukha ni Clarice ay biglang namutla na parang papel. Wala na siyang masabi. Ang kanyang katahimikan ay isang nakabibinging pag-amin. At si Miguel, ang aking anak. Nakatayo siyang parang isang estatwa na binasag. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa papel, kay Marco, kay Clarice, at pabalik. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ang sakit ng isang taong nabulag ng pag-ibig, at ngayon ay biglang namulat sa isang napakasamang katotohanan. Lumapit siya kay Clarice. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng sakit. "Bakit?" tanong niya. "Si Marco. Anak ko siya. Bakit mo ito gagawin sa sarili kong anak?" Ngunit wala nang sagot. Tanging mga hikbi na lang ng pagkatalo, inilapag ko ang papel sa mesa. "Simula ngayon, deklara ko sa buong bulwagan, ang sino mang magtangkang saktan ang aking apo ay hindi na kailanman magiging bahagi
ng pamilyang ito. Ang mga security personnel ng hotel ay dumating na. Magalang ngunit matatag nilang sinamahan si Clarice palabas. Wala nang tumingin sa kanya. Wala nang kumampi. Ang kanyang magarbong kasal ay naging isang prosesyon ng kahihiyan. Nang mawala na siya sa aming paningin, ang lakas na nagpapatayo sa aking anak ay biglang nawala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Marco. Ang malakas na lalaki na aking pinalaki ay umiiyak na parang isang bata. Anak. Marco, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ako, anak, dahil hindi kita naprotektahan. Nilapitan ko siya at hinawakan ko ang kanyang balikat. Hinayaan ko siyang umiyak. Ito ang sakit na kailangan niyang maramdaman. Ang pagsisising kailangan niyang harapin. Nang tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Tapos na, bulong ko. Ang mahalaga, ligtas si Marco. Sa gabing iyon, isang kasal ang natapos bago pa man ito tunay na magsimula. Ngunit isang pamilya, kahit nasugatan at wasak, ang nagsimulang muling maghilom. Nakatayo ako roon, sa gitna ng selebrasyon. Ngunit ang aking mundo ay naging isang silid ng interogasyon. Ang kapirasong papel sa aking kamay ay hindi na lang ebidensya. Ito na ang naging mitsa na magsisindi sa isang apoy na matagal ko nang dapat sinimulan. Bago ako gumawa ng anumang hakbang, tila isang mabilis na pelikula ang umikot sa aking isipan. Ang lahat ng mga pagkakataong nagbigay ng babala ang tadhana, ngunit pinili kong magbingi-bingihan. Ang lahat ng mga pulang bandila, ang mga masasamang senyales na iwinagayway sa harap ko, ngunit tinalikuran ko. Naalala ko ang araw na iyon sa mall, ang insidente ng pabango. 5,000 piso. Inulit-ulit ko ang halagang iyon sa aking isip. 5,000 piso para sa isang bote ng likido, kumpara sa luhang nakita kong pumatak mula sa mga mata ng aking apo nang mapagalitan siya. Sa mga mata ni Clarice, mas mahalaga ang isang material na bagay kaysa sa damdamin ng isang batang wala namang kalaban-laban. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainis habang sinasabi niya kay Miguel, "Ang clumsy talaga ng batang yan." Hindi niya tinawag na anak natin o kahit si Marco. Tinawag niya itong batang yan. Parang isang bagay na nakakabit lang sa kanila. Iyon na sana ang unang malaking babala. Dapat ay namulat na ako. Naalala ko ang 7 kaarawan ni Marco. Ang ningning sa kanyang mga mata nang makita niya ang chocolate cake na gawa ni Lian. At ang mabilis na pagkawala ng ningning na iyon nang tapikin lang siya ni Clarice sa balikat. Isang tapik na walang init, walang pagmamahal. Parang isang obligasyon na kailangan lang gawin. Buong araw, halos hindi niya pinansin si Marco. Mas abala pa siya sa pagkuha ng litrato ng kanyang sarili kasama ang mga bisita kaysa batiin man lang ng maayos ang aking apo. Sa araw na iyon, nakita ko kung sino ang tunay na nagmamahal sa aking apo at kung sino ang nagpapanggap lamang. Pero ano ang ginawa ko? Nanahimik ako. Muli, nanahimik ako para sa kapayapaan na akala ko ay totoo. Naalala ko ang mga araw na iiwan ni Miguel si Marco sa pangangalaga ni Clarice. Uuwi akong galing sa palengke at madadatnan kong nakaupo si Marco sa isang sulok, tahimik na naglalaro, habang si Clarice ay abala sa kanyang telepono. Isang araw, narinig ko mismo ang sinabi niya nang akala niya'y wala pa ako. "Can you just stay still, Marco? You're giving me a headache." Ang boses niya ay matigas at walang pasensya. Ngunit sa isang iglap, nang makita niya ako sa pintuan, nagbago ito. Naging matamis na parang pulot. "Oh, there you are, sweetie. Look, Lola's home." Ang pagkukunwaring iyon, ang bilis ng pagbabago ng kanyang maskara, dapat ay kinilabutan na ako. At ang pinakamatindi sa lahat, ang pag-uusap namin ng guro ni Marco. Ang kanyang mga salita ay bumabalik sa akin na parang isang multo. "Mrs. Williams, napapansin ko po na si Marco ay laging malungkot at tahimik. Madalas po siyang nag-iisa tuwing recess. May problema po ba sa bahay?" Ang tanong na iyon ay isang direktang sampal sa akin mula sa isang taong tagalabas. Isang estranghero na mas nakakita pa sa sakit ng aking apo
kaysa sa akin na kasama niya sa iisang bubong. Sinabi ko lang na, pagbabago lang po siguro ma'am. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang katotohanang ayaw kong harapin. Ngayon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na. Hindi ito simpleng pagwawalang bahala. Hindi ito simpleng kawalan ng pagmamahal. Ito ay isang uri ng kalupitan. Isang kalupitang dahan-dahan at sistematikong ginagawa para iparamdam sa isang bata na siya ay walang halaga, na siya ay isang istorbo. At ang liham na ito, ang liham tungkol sa hipon, ito na ang huling hakbang. Ang hakbang na tatapos sa lahat. Hindi na pwede, hindi na ako papayag. Tumingin ako kay Lian, ang aking ampon na anak, na kanina patahimik na nagmamasid. Nakita niya ang lahat sa aking mga mata, ang galit, ang sakit, ang desisyon. Isang tingin lang, at nagkaintindihan kami. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Marco. Ingatan mo siya, bulong ko, at tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng suporta at pag-aalala. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay tila nanginginig, ngunit ang aking determinasyon ay kasing tigas ng bakal. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Kailangan kong malaman kung saan nanggaling ang papel na ito. Iniwan ko ang aming mesa at naglakad ako. Hindi papunta sa aking anak, kundi papunta sa mga anino ng selebrasyon. Sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng mga ngiti at tawanan. Nakita ko ang grupo ng mga waiter malapit sa kusina. Ang kanilang mga mukha ay pagod ngunit propesyonal. Hinanap ng aking mga mata ang isang pamilyar na mukha, si Rico, ang binatang ilang beses nang nagsilbi sa aming mesa. Isang mabait na bata, laging nakangiti. Lumapit ako sa kanya at ang aking pagdating ay tila nagpatigil sa kanilang biruan. Walang paligoy-ligoy. Ipinakita ko sa kanya ang kapirasong papel. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat. Rico, sabi ko, ikaw ba ang nakatanggap nito? Ang ngiti sa mukha ng binata ay biglang naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang sulat. Tila nakakita siya ng multo. Diyos ko. Opo, ma'am, sabi niya, nauutal. Sa akin po yan. Isang babae po ang nagbigay niyan sa akin kanina. Pero sa pagmamadali ko, hindi ko po namalayan na nahulog ko pala. Sino ang babae? Tanong ko. Ang bawat salita ay may diin. Hindi ko po siya kilala sa pangalan, ma'am. Sagot niya, halatang natataranta. Isa po sa mga bisita. Mula po sa table nila, nung bride. Sinabi lang po niya na ibigay ko sa chef. Wala pong pangalan. Pasensya na po, mula sa table ng bride. Sapat na iyon. Hindi na mahalaga kung hindi niya kilala. Ang mahalaga ay totoo ang liham. Totoo ang utos at muntik na itong maisakatuparan. Bumalik ako sa aming mesa. Ang aking paglalakad ay mas matatag na ngayon. Ang pag-aalinlangan sa aking puso ay napalitan na ng isang nag-aapoy na katiyakan. Pagdating ko sa aming mesa, hinawakan ko ang kamay ni Marco. Tumingala siya sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing ito, nakita ko ang isang munting kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. At pagkatapos, tumayo ako. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan kong ang aking pagtayo ang kumuha ng atensyon ng lahat. Dahan-dahan. Ang mga usapan ay humina. Ang mga ulo ay lumingon sa direksyon ng aming mesa. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat, ang mga mata ng aking anak na si Miguel, na ngayon ay nagtataka ang mga mata ni Clarice, na may bahid ng pagkairita. At ang mga mata ng daan-daang bisita, nang ang buong bulwagan ay halos nababalot na ng katahimikan. Nagsalita ako. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito'y malinaw at matatag, at umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng lugar. Isang sandali po, kung maaari, sinimulan ko. Bago po tayo magpatuloy sa pagkain, mayroon lang po akong isang napakahalagang bagay na kailangan nating lahat malaman. Itinaas ko ang kapirasong papel. Ang maliit na ebidensya
ng isang napakalaking kasamaan. Nais ko lang pong itanong, sabi ko, habang ang aking mga mata ay direktang nakatitig kay Clarice. Kung sino sa inyo ang nagsulat nito? Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kapirasong papel na hawak ko. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng mga tanong na hindi masagot. Ang unang bumasag sa katahimikan ay ang aking anak na si Miguel. Tumakbo siya palapit sa aming mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ma, ano po ito? Ano pong nangyayari? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Sa halip, inilapag ko ang papel sa mesa sa harap niya. Basahin mo, sabi ko sa isang malamig na tinig. Habang binabasa ni Miguel ang mga salita, nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha. Ano? Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Sa sandaling iyon, lumapit si Clarice, suot ang kanyang puting bestida na ngayon ay tila isang kasuotan ng pagkukunwari. Is this some kind of a bad joke? Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ito biro, Clarice, sagot ko. Ang apo ko ay may matinding allergy sa hipon. Alam mo yan. Ito ay isang pagtatangkang pagpatay. Isang malakas na bulungan ang kumalat. Ngunit si Clarice ay tumawa. Are you accusing me? Walang pangalan sa papel na yan. Maniniwala kayo sa kwentong gawa-gawa lang ng isang bata? Bago pa ako makasagot, isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Lian. Tumayo siya, yakap-yakap si Marco. Tama na, Clarice, sigaw niya. At pagkatapos, sa harap ng lahat, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clarice. Ang lahat ay natigilan. Si Clarice, hawak ang kanyang pisngi, ay umiyak. Nakikita mo na, Miguel? Sinasaktan niya ako. Baliw siya sa selos. Ang tawagin mo akong selosa ay isang insulto sa batang ito na halos mapahamak dahil sa'yo. Sagot ni Lian. Rico, tawag ko. Ang waiter ay lumapit, nanginginig. Totoo ba ang papel na ito? Opo, ma'am, sabi niya. Isang babae po. Mula sa table nila, ma'am, ang nagbigay niyan sa akin. Ngunit ang huling dagok ay hindi nanggaling sa amin. Ito ay nanggaling sa sarili niyang kampo. Isang iyak ang narinig mula sa kabilang mesa. Si Gina, ang nakababatang kapatid ni Clarice. Tumayo siya, umiiyak. Ate, sabi niya, basag ang kanyang boses. Patawarin mo ako. Ako ang inutusan ni ate na ibigay ang papel sa waiter. Sabi niya, request lang yon. Hindi ko alam. Sinumpa ko, hindi ko alam. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. Si Clarice ay napalingon sa kapatid. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Manahimik ka, Gina! Sinungaling! Kung ganoon, sabi ni Lian. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hilingin natin sa hotel na ipakita ang kuha ng mga security camera. Sigurado akong malalaman natin ang totoo. Ang mukha ni Clarice ay biglang namutla na parang papel. Wala na siyang masabi. Ang kanyang katahimikan ay isang nakabibinging pag-amin. Ang aking pagtayo ay tila isang senyales na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagang iyon. Ang bawat nota mula sa banda ay biglang natapos. Ang bawat halakhak ay namatay sa ere. Ang bawat pag-uusap ay naging isang bulungan at pagkatapos ay naging isang ganap na katahimikan. Naramdaman ko ang bigat ng daan-daang pares ng mga mata na nakatuon sa aming mesa. Sa akin, sa kapirasong papel na hawak ko, na parang isang sandata. Ang aking anak na si Miguel ay tumayo rin. Ang kanyang mukha ay isang magkahalong litrato ng pagkalito at pagkairita. Halata sa kanya na ang perpektong araw na kanyang binuo ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Lumapit siya. May pilit na ngiti sa kanyang mga labi na para bang sinusubukang pakalmahin ang isang sitwasyon na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Ma, ano po ito? Upo na po tayo, sabi niya sa isang pabulong na boses, sinusubukang iligtas ang natitirang kahihiyan. Pinagtitinginan na po tayo ng mga tao.
Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang, si Clarice. Nakaupo pa rin siya. Ngunit ang kanyang perpektong ngiti ay nagsisimula ng maglaho, napapalitan ng isang manipis na linya ng pagkainis. Nakataas ang isang kilay niya, na para bang sinasabing, ano na namang drama ito? Huminga ako ng malalim. At nang magsalita ako, ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng awtoridad na matagal ko nang hindi ginamit. Isang sandali po, kung maaari, sinimulan ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Bago po tayo magpatuloy sa masarap na pagkain, mayroon lang po akong isang napakahalagang bagay na kailangan nating lahat malaman. Itinaas ko ang kapirasong papel para makita ng lahat, lalo na ng mga nasa malapit na mesa. Ang maliit na ebidensya ng isang napakalaking kasamaan. Itong papel na ito, sabi ko, ay natagpuan ng aking apo sa ilalim ng aming mesa. Mayroon itong isang simpleng utos para sa ating mga kusinero. Ibinaba ko ang aking tingin mula sa mga bisita at direktang tumitig sa mga mata ni Clarice na ngayon ay nagsisimula nang magpakita ng bahagyang kaba. Nais ko lang pong itanong, sabi ko, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Kung sino sa inyo ang nagsulat nito, ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa nauna. Si Miguel, na ngayon ay namumutla, ay kinuha ang papel mula sa aking kamay. Habang binabasa niya ang mga salita, Table 8, lagyan ng hipon ang bata. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha. Ang pagkalito ay napalitan ng hindi paniniwala. At pagkatapos ng isang dahan-dahang lumalaking takot. Ano? Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Ang kanyang tingin ay lumilipat mula sa papel patungo kay Marco. Sa sandaling iyon, tumayo na si Clarice. Ang kanyang pagkilos ay puno ng drama, na para bang siya ang biktima sa sitwasyong ito. Inayos niya ang kanyang magarbong bestida at lumapit, suot ang isang maskara ng pagkainosente. Oh my gosh, what's all this? Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Is this some kind of a bad joke? Elena, this is my wedding day. Bakit ka naman gagawa ng ganitong eksena? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Hindi ito biro, Clarice, sagot ko. At sa pagkakataong ito, ang galit sa aking boses ay hindi ko na itinago. Ang apo ko, si Marco, ay may matinding allergy sa hipon. Alam mo yan. Alam nating lahat yan. Ang isang pirasong hipon ay maaaring pumatay sa kanya. Pagkatapos ay idinugtong ko, ang mga salitang nagpabago sa lahat ito ay isang pagtatangkang pagpatay, isang malakas na bulungan, ang kumalat sa buong bulwagan. Ang mga bisita ay nagtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagkasuklam. Ngunit si Clarice ay hindi natinag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Excuse me? Sabi niya. Tila siya ang naapi. Are you accusing me? Sa harap ng lahat ng pamilya at kaibigan ko? Walang pangalan sa papel na yan at maniniwala kayo sa isang kwentong gawa-gawa lang ng isang bata. Baka napulot niya lang yan kung saan at nag-iimbento siya ng kwento. Sinubukan niyang ipinta ako bilang isang matandang nag-uulyanin at si Marco bilang isang batang sinungaling. Ngunit bago pa ako makasagot, isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Lian. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Inilagay niya si Marco sa likuran niya, na parang isang leonang nagpoprotekta sa kanyang anak. Tama na, Clarice, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. At pagkatapos, sa harap ng lahat, isang malutong na tunog ang narinig. Isang sampal. Mabilis at malakas. Dumapo ito sa pisngi ni Clarice. Ang lahat ay natigilan. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Si Clarice, hawak ang kanyang namumulang pisngi, ay tumingin kay Miguel na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Handa nang gampanan ang papel ng isang martir. Nakikita mo na, Miguel? Hagulgol niya. Sinasaktan niya ako. Baliw siya sa selos,
Kaya niya ginagawa ito sa akin. Anong ginawa ko para maranasan to sa sarili kong kasal? Ngunit si Lian ay hindi natakot. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang tawagin mo akong selosa ay isang insulto sa batang ito na halos mapahamak dahil sayo, sabi ni Lian. Nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Huwag mong gamitin ang selos bilang dahilan sa kasamaan mo. Tingnan mo siya sa mata, Clarice. Tingnan mo ang batang ito na wala namang ginawa sa'yo. At sabihin mo sa kanya na hindi mo sinubukang saktan siya. Ang mga tingin ng pagdududa ng mga bisita ay nagsimulang bumaling kay Clarice. Ang kanyang pekeng mga luha ay hindi na kasing epektibo. Rico! Tawag ko ng malakas. Ang waiter, na nakatayo sa isang sulok at nanginginig sa takot, ay dahan-dahang lumapit na parang isang tupa na papunta sa katayan. Sabihin mo sa kanila, utos ko, totoo ba ang papel na ito? May nagbigay ba sa'yo nito? Opo, ma'am, sabi ng binata, nakayuko at halos hindi marinig ang boses. Isang babae po, mula sa table nila ma'am, at ng bride, ang nagbigay niyan sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba. Ngunit ang huling dagok, ang pinakamatinding pagsabog, ay hindi nanggaling sa amin. Ito ay nanggaling sa sarili niyang kampo. Isang malakas na iyak ang narinig mula sa kabilang mesa. Si Gina, ang nakababatang kapatid ni Clarice, isang dalagita na halos kasing edad lang ni Lian, tumayo siya. Nanginginig mula ulo hanggang paa, at ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata na parang isang sirang gripo. Ate, sabi niya, basag ang kanyang boses at puno ng takot. Patawarin mo ako. Ako ang inutusan ni ate na ibigay ang papel sa waiter. Sabi niya, request lang, yon para sa pagkain ng bata. Hindi ko alam. Sinumpa ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Patawarin mo ako. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita na sinundan ng mga bulungan ng pagkondena. Si Clarice ay napalingon sa kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima, kundi ng isang halimaw na nahuli. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi na maitago. Manahimik ka, Gina. Sinungaling. Paano mo nagagawa ito sa akin? Kung ganoon, sabi ni Lian, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, at ang kanyang mga salita ay tila isang hatol. Kung talagang wala kang kasalanan, Clarice, simple lang ang solusyon. Hilingin natin sa hotel na ipakita ang kuha ng mga security camera. Sigurado akong may camera sa lugar na ito. Doon, malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mukha ni Clarice ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga labi ay nagbukas ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghanap ng matatakbuhan, ngunit wala siyang makita. Wala na siyang masabi. Wala na siyang magawa. Ang kanyang katahimikan ay isang nakabibinging pag-amin. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga salita ni Lian ay parang isang malakas na dagundong na yumanig sa buong bulwagan. Hilingin natin sa hotel na ipakita ang kuha ng mga security camera. Isang simpleng mungkahi, ngunit ito ang naging huling sinag ng liwanag na tumagos sa madilim na lambong ng mga kasinungalingan ni Clarice. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay ay namatay. Ang mga bulungan ay natigil. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng pagdududa ay ngayon ay nakatuon sa isang tao lamang. Ang babaeng nakatayo sa gitna ng lahat, suot ang kanyang puting bestida, na ngayon ay tila isang uniforme ng isang bilanggo. Ang mukha ni Clarice ay dumaan sa iba't ibang emosyon sa loob lamang ng ilang segundo. Una, ang gulat. Pagkatapos, ang hindi paniniwala. At sa huli, ang purong hindi maitatagong takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, na para bang may gusto siyang sabihin, isang huling pagtanggi, isang huling desperadong kasinungalingan, ngunit walang salitang lumabas. Tila ang kanyang kakayahang magsinungaling ay tuluyan ng naubos. Ang kanyang mga mata
na kanina'y puno ng pekeng luha at pagkaapi ay ngayon ay ligaw na naghahanap ng tulong. Tumingin siya kay Miguel, ngunit ang aking anak ay nakatitig lamang sa kanya na may ekspresyong puno ng sakit at pagkasuklam. Tumingin siya sa kanyang mga magulang, ngunit sila'y nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan, ngunit sila'y umiiwas ng tingin, na para bang ayaw nilang madamay sa isang apoy na hindi na mapapatay. Wala siyang kakampi, wala siyang matatakbuhan, ang katahimikan niya. Ang kanyang biglaang pagiging pipi ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Iyon na ang kanyang hatol. Si Miguel, na kanina'y parang isang estatwa na gawa sa bato, ay dahan-dahang gumalaw. Ang bawat hakbang niya, palapit kay Clarice, ay tila mabigat, na parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Nang nasa harap na niya ito, ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng sakit at lason. Bakit? Tanong niya. Hindi ito isang tanong na humihingi ng sagot. Ito ay isang pahayag ng isang pusong winasak. Bakit mo ito gagawin? Si Marco, wala siyang ginagawang masama sa'yo. Anak ko siya. Bakit? Sa halip na sumagot, isang malakas na hikbi ang kumawala kay Clarice. Ngunit ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na mga luha ng isang biktima. Ito ay mga luha ng isang taong nahuli, isang taong natalo. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay halos hindi maintindihan sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hindi ko naman alam na ganoon kalala. Hindi mo alam? Ang boses ni Miguel ay biglang tumaas, puno ng galit na ngayon lang lumabas. Ilang beses kong sinabi sa'yo. Ilang beses ipinaalala ni Mama sa'yo. Alam mo kung ano ang maaaring mangyari. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Lian ay nanatiling matatag sa tabi ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng bata. Isang buhay na kalasag laban sa kasamaang nasa kanilang harapan. Tumingin siya kay Clarice, hindi na may galit, kundi may awa. Isang awa para sa isang taong puno ng inggit at puot. Ngunit, wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay isang malamig na determinasyon. Itinaas ko ang aking kamay para patahimikin ang lahat. Tapos na ang palabas, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang martilyo ng hukom. Lumapit ako sa kanila at ang aking mga mata ay nakipagtitigan sa mga mata ni Clarice. Mula sa unang araw na pumasok ka sa aming pamamahay, sabi ko, naramdaman ko na ang lamig na dala mo. Pinili kong baliwalain ito. Pinili kong magtiwala sa aking anak. Iyon ang naging pagkakamali ko. Ngunit ngayon, tapos na ang aking pananahimik. Humarap ako sa lahat ng mga bisita. Patawarin niyo po kami sa eksenang ito, sabi ko. Ngunit ang kaligtasan ng aking apo ay mas mahalaga kaysa sa anumang selebrasyon. Ang pamilyang ito ay binuo sa pagmamahal at katapatan, at ang sinumang magtangkang sirain iyon sa pamamagitan ng lason at pagkukunwari ay walang lugar dito. Ang mga salitang iyon ay tila isang hudyat. Ang mga security personnel ng hotel, na kanina pa maingat na nagmamasid mula sa malayo, ay nagsimula ng lumapit. Ang kanilang paggalaw ay magalang, ngunit matatag. Ma'am, sabi ng isa sa kanila kay Clarice, ang kanyang boses ay walang emosyon. Kung maaari po, sumama na po kayo sa amin. Si Clarice ay umatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi! Miguel! Please! Don't let them do this! Sigaw niya, sinusubukang kumapit sa huling hibla ng pag-asa. Ngunit si Miguel ay umiling lang. Ang kanyang mukha ay blanko, na parang isang taong naubusan na ng lahat ng emosyon. Hindi siya nagsalita, hindi na niya kailangan. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang huling sagot. Habang si Clarice ay marahang sinasamahan palabas ng bulwagan, ang kanyang magarbong bestida ay tila naging isang basahan. Ang kanyang perpektong ayos ay nagusot na. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag at nagkalat sa sahig para makita ng lahat. Ang mga bisita ay umiiwas ng tingin
ang iba'y umiiling sa hindi paniniwala, ang iba'y bumubulong ng mga salita ng pagkondena. Grabe ang kasamaan. Kawawang bata sa sarili niyang kasal. Ang kanyang paglabas ay hindi enggrande. Ito ay tahimik, kahiya-hiya at pinal. Nang ang mga pinto ay sumara sa likuran niya, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa amin. Ang selebrasyon ay tapos na. Ang musika ay patay na. Ang natira na lang ay ang mga wasak na piraso ng isang araw na dapat sana ay puno ng saya. At sa gitna ng lahat ng iyon, tumakbo si Marco. Lumagpas siya sa kanyang ama at yumakap ng mahigpit sa aking mga binti. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang munting katawan. Ibinaba ko ang aking sarili at niyakap ko siya pabalik. Tapos na? Apo, bulong ko. Ligtas ka na. Hindi ka na niya sasaktan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ko ang pagpatak ng sarili kong mga luha. Ang hangin sa loob ng reception hall ay tila huminto sa pag-ikot. Kanina lang, ang bulungan ng mga bisita ay parang musika, puno ng pagbati at masasayang alaala. Ngayon, ang katahimikan ay mabigat, nakakabingi. Maging ang mga kumikinang na ilaw mula sa aranya sa itaas ay tila nanlamig. At ang dating magagarang palamuti na bulaklak ay tila mga saksi sa isang palabas na hindi inaasahan. Bawat isa sa amin ay nakatayo na parang mga estatwa. Ang mga mata ay nakatuon sa entablado, kung saan ang dapat sanay masayang pamilya ay unti-unting nagkakawatak-watak. Bilang isang ina at lola, ang puso ko ay parang pinipiga. Ang lahat ng pinangarap ko para sa aking anak na si Miguel, para sa aking apo na si Marco, ay gumuho sa isang iglap. Nagsimula ang lahat sa isang tinig. Mahina sa simula, ngunit puno ng bigat ng katotohanan. Ang kapatid mismo ni Clarice, na siyang bridesmaid niya, ang tumayo, nanginginig ang kanyang mga kamay, hawak ang mikropono na tila isang mabigat na bato. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit nakita ko rin ang isang kislap ng determinasyon. Inamin niya ang lahat. Sinabi niya kung paanong si Clarice mismo ang nagplano ng lahat, kung paano nito sinaktan ang sarili para palabasin na si Marco, ang sarili niyang anak sa dugo, ang may kasalanan. Habang nagsasalita siya, ang bawat salita ay parang dagok sa dibdib ni Miguel. Nakita ko ang aking anak na dahan-dahang napayuko. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang sakit na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang pagtataksil, lalo na kung galing sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso, ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong pagkatao. Dahil sa pag-amin na iyon, tila nabigyan ng lakas si Miguel. Itinaas niya ang kanyang ulo, at sa kanyang mga mata, wala ng pag-ibig para kay Clarice. Galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Sa isang tinig na umalingaw-ngaw sa buong silid, hinamon niya si Clarice. Kung nagsasabi ka ng totoo, sabi niya, ang kanyang mga salita ay matalas na parang kutsilyo. Ipakita natin ang CCTV recording ng hotel. Ngayon din, iyon na. Iyon ang huling pako sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Clarice. Ang kaninang pagmamatigas at pag-iyak na may halong pagkukunwari ay biglang napalitan ng purong takot. Namutla siya. Ang kanyang mamahaling pangkasal na kolorete ay hindi na kayang itago ang pangamba sa kanyang mukha. Para siyang isang hayop na nasukol. Walang namatakbuhan. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat ng mata ay nakatingin sa kanya nang may paghusga. Ang maskara na matagal niyang isinuot, ang maskara ng isang mapagmahal na ina at nobya, ay tuluyan nang natanggal. At ang nasa ilalim nito ay isang bagay na nakakatakot at nakakalungkot. Hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Sumabog siya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng gabi na hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala para kay Marco, ay lumabas sa isang malakas na sigaw. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak? Tanong niya. At ang tanong na iyon ay sumalamin sa puso ng bawat magulang sa silid na iyon. Ang batang dapat mong protektahan.
ang batang dapat mong mahalin ng walang kondisyon, ginamit mo para sa sarili mong kapakanan. Anong klase kang ina? Walang naisagot si Clarice. Tanging mga hikbi na lamang ang lumalabas sa kanya. Mga hikbing hindi na kayang bumili ng simpatya mula sa kahit sino. Ang kasal na pinaghandaan namin ng ilang buwan, na gumastos kami ng halos kalahating milyong piso, ay winakasan sa isang salita mula kay Miguel. Tapos na. Ang mga sumunod na sandali ay malabo na sa aking alaala, marahil dahil pinili ng aking isip na protektahan ang sarili mula sa kahihiyan. Tinawag ni Miguel ang security ng hotel. 2 unipormadong lalaki ang magalang, ngunit matatag na lumapit kay Clarice. Ang eksena ay parang isang masamang panaginip. Ang babaeng dapat ay reyna ng gabi ay pinalabas mula sa sarili niyang kasal, habang ang mga bulungan ng mga bisita ay sumusunok sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang tagumpay, tanging awa at isang malalim na kalungkutan para sa isang kaluluwang naligaw ng landas. Nang mawala na si Clarice sa aming paningin, at habang ang mga bisita ay unti-unting nagsialisan na puno ng mga kuwentong hindi nila malilimutan, isang bagay ang nangyari na yumanig sa aking pagkatao. Sa gitna ng nagkalat na mga konfeti at nalantang bulaklak, sa harap ng nalalabing pamilya, lumakad si Miguel patungo sa kanyang anak. At doon, ang aking matipuno at matatag na anak ay lumuhod sa harap ng maliit na si Marco. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. At sa isang tinig na basag at puno ng pagsisisi, humingi siya ng tawad. "Patawarin mo si Daddy, anak," sabi niya, habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako dahil nagduda ako sa iyo. Pangako, anak, hinding-hindi na muling mangyayari." Sa yakap na iyon, sa pag-amin ng pagkakamaling iyon, naramdaman ko ang unang sinag ng pag-asa. Marahil, sa kabila ng lahat ng pinsala, mayroon pa ring pagkakataong maghilom. Ang mga araw pagkatapos ng eskandalong iyon ay tahimik. Isang uri ng katahimikan na masakit sa tainga. Ang aming bahay, na dati puno ng mga plano para sa kasal at mga pangarap para sa isang bagong pamilya, ay nabalot ng isang mabigat na kalungkutan. Ang mga regalo sa kasal ay nakatambak pa rin sa isang sulok, hindi binubuksan, na parang mga monumento ng isang nasirang pangako. Si Miguel ay madalas na tulala, nakatingin sa malayo. Ang kanyang isip ay malinaw na nilalamon ng pagsisisi at galit. Ngunit ang pinakamasakit para sa akin ay ang makita ang aking apong si Marco. Ang dating masayahin at bibong bata ay naging isang anino ng kanyang sarili. Madalas siyang nagkukulong sa kanyang silid, at kapag lumalabas man, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig, na tila natatakot na makipagsalubong ng tingin sa kahit sino. Ang sugat na iniwan ni Clarice ay hindi lamang sa balat. Ito ay isang sugat na malalim, na umabot hanggang sa kanyang murang kaluluwa. Sa gitna ng kadilimang ito, may isang ilaw na hindi kailanman nawala. Si Lian. Siya ang pinsan ko, ngunit para sa amin, lalo na para kay Marco, siya ay higit pa roon. Sa mga panahong iyon, na ang aming pamilya ay nasa pinakamababa nitong punto, si Lian ang naging aming sandigan. Hindi siya nagsalita ng masama tungkol kay Clarice. Hindi niya sinumbatan si Miguel sa kanyang mga pagkakamali. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa pag-aalaga sa amin, lalo na kay Marco. Siya ang gumigising ng maaga para ipagluto si Marco ng paborito nitong arroz caldo. Tinitiyak niyang may mainit itong sabaw na hahaplusin ang kanyang tiyan. Sa hapon, uupo siya sa tabi ni Marco sa hardin. Hindi nagsasalita, hinahayaan lang ang bata na maramdaman na may kasama ito. Sa gabi, kapag binabangungot si Marco, si Lian ang unang papasok sa silid. Hihimasin ang likod ng bata at kakantahan ito ng mga lumang kundiman hanggang sa ito'y muling makatulog. Ang kanyang pagmamahal ay tahimik, ngunit ito ay totoo. Ito ay ang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Ito ay ang pag-aalaga na ipinapakita, hindi lamang sinasabi. Unti-unti, napansin ko ang pagbabago. Nagsimulang ngumiti muli si Marco. Kahit paano'y isang munting ngiti lamang.
Nagsimula na siyang magkuwento tungkol sa kanyang mga laruan. At isang araw, narinig ko silang nagtatawanan sa sala habang nagbabasa ng libro si Lian. Ang tunog na iyon, ang tunog ng tawa ng aking apo, ay mas matamis pa sa anumang musikang narinig ko. Iyon ang patunay na ang paghilom ay nagsimula na. Si Miguel, sa kanyang sariling tahimik na paraan, ay nakikita ang lahat ng ito. Madalas ko siyang nahuhuling nakatingin kay Lian habang inaasikaso nito si Marco. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na nagbabago. Ang galit ay dahan-dahang napapalitan ng pagtataka. Ang pagsisisi ay unti-unting nagiging paghanga. Para siyang isang taong matagal na nabuhay sa dilim at ngayon lang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata sa liwanag ng araw. Nakikita niya na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa mga magagarang selebrasyon o mga pangakong binibitawan sa harap ng altar. Ito ay tungkol sa mga tahimik na sandali ng pag-aalaga. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal sa mga panahong pinakamahirap. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon kahit na ang buong mundo ay tila bumabagsak. Nakikita niya ngayon kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanila, kung sino ang handang manatili sa kanilang tabi nang walang anumang kondisyon. Isang gabi, habang naghahapunan kami, nangyari ang isang bagay na nagpatibay sa lahat ng aking nararamdaman. Tahimik kaming kumakain ng sinigang na paborito ni Miguel. Biglang binitawan ni Marco ang kanyang kutsara. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Lian, at pagkatapos ay bumalik ulit sa kanyang ama. Mayroong isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, isang ekspresyon na bihira mong makita sa isang bata. Pagkatapos, sa isang maliit ngunit malinaw na tinig, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa takbo ng aming buhay. "Daddy," sabi niya, "ayoko na po kay Tita Clarice. Gusto ko si Tita Lian ang maging mami ko." Ang katahimikan na sumunod ay puno ng kahulugan. Napatingin si Miguel kay Lian. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi niya masabi. Si Lian naman ay napayuko. Ang kanyang mga pisngi ay namumula, ngunit nakita ko ang isang munting ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, alam ko na ang sirang pamilyang ito ay may pag-asa pang mabuo muli. At ang pundasyon ng bagong pamilyang ito ay hindi itatayo sa mga kasinungalingan o pagkukunwari, kundi sa isang wagas at dalisay na pag-ibig na ipinakita ng isang simpleng babae at hiniling ng isang inosenteng bata. Lumipas ang mga buwan, at kasabay ng paglipas ng panahon ay ang dahan-dahang pagbabago sa aming tahanan. Ang bigat sa hangin ay napalitan ng gaan. Ang mga sapilitang ngiti ay naging tunay na halakhak. Ang bahay namin ay muling naging isang tunay na tahanan, hindi lamang isang gusaling tinitirhan. Ang sentro ng pagbabagong ito ay ang ugnayan na nabuo sa pagitan ni Miguel at Lian. Hindi ito isang nag-aalab na pag-iibigan na parang sa mga pelikula. Hindi. Ang sa kanila ay isang pagmamahal na dahan-dahang itinanim, diniligan ng respeto, at pinalago ng mga karanasang pinagsamahan. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay, sa pag-aabutan ng kape sa umaga, sa mga pasasalamat ni Miguel para sa pag-aalaga ni Lian kay Marco, sa mga gabi kung saan sila ay nag-uusap sa sala matapos naming patulugin si Marco, nagkukuwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, ang kanilang mga trabaho, ang mga nakakatawang ginawa ng aking apo, ang kanilang mga pangarap. Nakikita ko kung paano tingnan ng aking anak si Lian. Ang tingin niya ay puno ng paghanga at pasasalamat. Nakita niya kay Lian ang lahat ng katangiang hinahanap niya sa isang ina para sa kanyang anak at sa isang kasama sa buhay para sa kanyang sarili. Isang araw, naglakas loob akong kausapin si Miguel. Umupo kami sa hardin, sa parehong lugar kung saan madalas umupo si Lian at Marco. "Anak," sabi ko sa kanya, "ang buhay ay nagbibigay sa atin ng mga aral sa paraang minsan ay masakit. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin sa mga aral na iyon." Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Inamin niya
na nabulag siya sa panlabas na anyo at sa mga matatamis na salita. Nagkamali po ako, Nay, sabi niya sa akin. Masyado akong nagmadali. Hinanap ko ang perpektong pamilya sa maling tao. Hindi ko nakita na ang tunay na kailangan namin ni Marco ay nasa tabi lang pala namin. Hindi nagtagal, nagkaroon din siya ng lakas ng loob na sabihin ang mga bagay na iyon kay Lian. Hindi ko narinig ang eksaktong usapan nila, ngunit nakita ko sila mula sa bintana ng kusina. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang mga kamay ni Lian. Nakita ko ang mga luhang namuo sa mata ni Lian, mga luha, na sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Walang magarbong singsing, walang engranding proposal, tanging isang tapat na pag-amin ng damdamin at isang pangako na hindi na niya hahayaang masaktan pa ang pamilyang unti-unti nilang binubuo. At para sa akin, iyon ay higit pa sa sapat. Iyon ang lahat. Ang kwento namin ay nagtatapos hindi sa isang malaking kasalan, kundi sa isang simpleng linggo ng umaga. Nagsimba kaming tatlo, Miguel, Lian, at si Marco. Habang nakaupo kami sa loob ng simbahan, magkakatabi, nakita ko si Marco sa gitna nila. Nakahawak ang isang kamay niya kay Miguel at ang isa naman ay mahigpit na hawak si Lian. Tumingala siya sa kanila, papalit-palit, na may isang ngiti sa kanyang mukha na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagsasabing, "Buo na ako, buo na tayo." Habang pinagmamasdan ko silang tatlo, ang aking anak, ang aking apo, at ang babaeng naging ilaw ng aming tahanan. Hindi ko napigilang mapaluha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, tulad ng mga luhang pumatak sa araw ng naudlot na kasal. Hindi. Ito ay luha ng pasasalamat, luha ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, sa loob ng bahay ng Diyos, sa gitna ng taimtim na panalangin ng mga tao, naunawaan ko ang lahat. Naunawaan ko na ang tunay na pamilya ay hindi basta-basta ibinibigay sa iyo. Minsan, kailangan mo itong buuin. Minsan, kailangan mo itong ipaglaban. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo na nananalaytay sa ating mga ugat. Oo, mahalaga ang dugo, ngunit hindi iyon ang kabuuan. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pag-ibig na kusang ibinibigay, hindi ipinipilit. Nabubuo ito sa sakripisyo, sa mga gabing walang tulog sa pag-aalaga, sa pagpili na manatili kahit may dahilan para umalis. Ito ay tungkol sa tapang na harapin ang mga pagkakamali, humingi ng tawad at matutong magpatawad. Ipinakita ni Lian ang lahat ng iyon. Hindi niya kailangang gawin, ngunit pinili niyang mahalin ang isang batang hindi sa kanya, at sa proseso, pinahilom niya hindi lamang ang puso ng aking apo, kundi pati na rin ang puso ng aking anak at maging ang sa akin. Ang pamilya namin, oo, nasugatan ito. Malalim ang sugat, ngunit tulad ng isang puno na tinamaan ng kidlat, hindi ito tuluyang namatay. Sa halip, mula sa mga nasirang sanga, may mga bagong usbong na tumubo, at ang mga bagong usbong na ito, mas matatag, mas matibay, dahil ang mga ito ay lumago hindi lamang mula sa sikat ng araw, kundi pati na rin sa pagsubok ng malakas na ulan. Paglabas namin ng simbahan, sinalubong kami ng sikat ng araw. Naramdaman ko ang init nito sa aking balat, at para itong isang mainit na yakap mula sa langit, isang tanda ng isang bagong simula. Naglalakad sila sa unahan ko si Miguel, na ang mga balikat ay hindi nakuba sa bigat ng pagsisisi. Si Lian, na naglalakad ng may kumpiyansa ng isang taong alam kung saan siya lulugar. At si Marco, na masayang tumatalon-talon sa pagitan nilang dalawa, ligtas at masaya. Tumingin ako sa aking anak, sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal, at sa aking apo, na siyang naging tulay para sa kanilang dalawa. At sa aking puso, alam kong ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang aming pamilya, na muling nabuo, ay handa ng harapin ang anumang bukas na darating, basta't kami ay magkakasama.